Akala mo kung sino magaling at maganda? Akala ni Althea ay natapos ng lahat doon, ngunit hindi. Mali siya. Na makabalik na sila sa department ay kinalat pa ni Ruby ang tungkol sa kanya sa mga katrabaho nila. Hindi tahasan pero dahil sa labas na ulit ang table niya ng office ni Kenzo, ay dinig na dinig naman niya ang mga bulungan ng mga katrabaho patungkol dito. Wow, ang kapal naman ng mukha. Oo nga ang lakas ng loob na mag-drive papunta dito gamit ang sasakyan ng kabayaran ng puri niya. Sagot ni Ruby na siguradong sigurado. Maring ipinikit ni Althea ang mga mata, pilit pinipigilan na sumabog sa mga narinig niya. Kasing brand pa ng sasakyan ni Sir ha, hindi na nahiya kay Sir na mag-drive ng kagayang kotse. Ang yabang, akala mo naman ay kinaganda. Naku, sinabi mo pa. If I know, dinala lang niya ang sasakyan para sampalin tayo ng kahirapan. Don't get me wrong ha. Hindi ako naiinggit o ano paman pero sana nag-taxi na lang siya, hindi ba? Hinilot-hilot ni Althea ang magkabila na niyang sentido. Hindi na mapigilan ng maasar sa lahat. Bakit ako magta-taxi kung may sasakyan naman? Saka sila bang bumili ng gasolina? Ang big deal na sasakyan niyang dinala? Hindi na lang aminin na naiinggit sila at kahit anong kahit ang gawin nila, hindi sila makakabili kahit nagulong ng sasakyan sa mahal noon. Low-key pa talaga silang hindi na insecure sa kanya. Althea, pwede mo ba akong pasakayin kahit saglit lang? Gusto ko rin namang maranasan yun, no? Siyempre, ikaw pa rin magdadrive. Kung may mga negatibong comment, meron din namang mga positive comment. Hati ang reaksyon ng mga katrabaho nila sa nalaman. Oo nga, stroll mo naman kami kahit ilang minutes lang. Oo nga Althea, paranas naman. Kantsaw pa ni Margo na nasa side ng good comments. Maliit na napangiti si Althea. Proud na inikot ang upuan niya paharap sa kanila. Hindi na guys, hindi naman talaga sa akin ang sasakyang yun. Pinadrive lang. Kay Mr. Salmeda ang sasakyang yun, hindi ba? Aminin mo, kanya yun. Tama ko no? Agaw na ni Ruby sa litanya niya. Hilaw ang ngiting napabaling si Althea sa kanya. Naririndi na. Hindi ako nagkamali, hindi ba? OMG, iba ka talaga kapag may mayaman kang. Huwag na lang natin sabihin kasi napakabulgar. Nakakahiya sa ibang tao. Tumayo na si Althea. Sigurado siyang napipikon na naman siya. At pinakita niya yun kay Ruby. Paano mo nga nipapaliwanag sa amin na normal lang ang relasyon niyo at magkaibigan lang kayo? Kamu ha, Althea? Bakit naman kailangan ko magpaliwanag sa'yo? Sino ka naman sa kumpanyang ito? Porket tiyuhin mo isa sa mga partners na Marquez Designs? Akala mo'y mas mataas ka na sa lahat? Pabalang nasagot ni Althea na hindi inaasahan ni Ruby. Saka, bakit mo ba pinapakailaman ng mga ginagawa ko sa buhay? Inggit ka na may sasakyan ako? Bakit hindi ka bumili o magpabili ng mas mahal dyan para naman maramdaman mo na mas mataas ka sa akin? Mas magaling at saka mas maganda? Panandali ang hindi nakapagsalita si Ruby sa ataking ginawa ni Althea. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway habang umiikot ang mata sa mga kasama nilang gulat din sa pagsagot na ginawa ni Althea sa kanya. Nakakaawa ka, Ruby. Sa totoo lang, wala nang gamot sa sakit na inggit. Palagi mo na lang akong pinapakaialaman. Sa halip na pagbutihin mo sarili ng maging maayos, heto ka, sa akin lang nakafocus. Baka gusto mo sumakay din doon. Sabihin mo lang sa akin, pagbibigyan naman kita Hindi naman ako maramot, kahit i-drive mo pa. Matamis pang ngumiti si Althea, nabasa niya kasi ang pagkapahiya nito. Isang atake pa. Kailan mo siya gustong i-drive? Alam mo na, ikot-ikot lang ng ilang minuto para naman maranasan mo at mabawasan ang inggit na nakadikit dyan sa katawan mo. Nagtawanan ang mga katrabaho nilang nasa side ng good comments. Kaso wag na wag mong ibabangga. Alam mo na, mahal yun. Mahal ang magpagawa, naisip niya. Malakas ni binagsak ni Ruby ang kamay sa lamesa niya. Naging dahilan yun para bumalik sa kanya-kanyang trabaho mga nakikinig at nakikiosyoso sa kanila. Proud ka pa talagang sabihin sa amin yan. Marami ka namang babae, nakuha mong sasakyan sa pagiging pok-pok mo. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Hindi mo ko kagayang marumi at gagawin ang lahat magkaroon lang ng pera. Patunayan mo na muna yan na marumi akong babae. Nakita mo lang na may bago akong sasakyan? Umanda na naman ang pagiging magaling mong storyteller. Alam mo kung may proof kang ipapakita, ako na mismo magsasabi sa'yo. Hindi ko nitatanggi kasi may proof. Pero kung puro salita lang, baseless, ekis ka pa rin, Ruby. Mananatili sa utak ko na ginagawa mo ito dahil inggit ka lang sa akin. Hindi nga ba sabi ko inggit? Pinagkibit-balikat na lang yun ni Althea.
Mauubos lang ang energy niya sa babaeng ito. Tapos wala rin naman siyang mapapala, tumalikod na siya. Hinarap na ulit ang trabaho. Napakalandi, hindi na lang manatili sa bahay niya at bumuka ka doon kung puro kalandian lang din naman na ipapakita dito sa kumpanya. Patuloy na parinig ni Ruby habang nagdadabog, dinaig pang higad sa sobrang kakatihan sa katawan. Umagang umaga, ano naman tong kaguluhan ha, Ruby? Si Kenzo nakapapasok lang doon at narinig ang pinagsasabi ng sekretary. Galit na hinarap ni Ruby si Kenzo. Sir, wala ka bang gagawin sa behavior nitong si Althea? Turo niya sa table ni Althea. Alam ko nakita mo kung ano nakita namin. Hindi mo ba siya pwedeng parusahan man lang sa kasalanan? Paano naging mabigat na kasalanan na nag-drive lang ako ng sasakyang papasok ng trabaho? Sabat ni Althea, tumayo na. Dapat ba lahat ng pumapasok dito nakataksi lang o naglalakad lang? Ano silbi ng parking lot ng company? Napakababa mo talaga, Ruby. May sasakyan ka na, Althea? Sa halip ay tanong ni Kenzo na halatang outdated sa chismis sa loob ng company niya. Hindi nga. Pinahiram lang. Ipinahiram lang. Sigurado akong bigay yun ni Mr. Salmeda, sir. Singit ni Ruby. Irritable na hindi umaayon si Kenzo sa gusto niyang mangyari. That's good. Hindi ka na mag-aabang ng taxi, hindi kaya ay maglalakad ng malayo. Tatango-tango ni Kenzo, nasisiyan sa nalaman para dito. Kailan mo ko pa sasakyan sa bago mong sasakyan? Pa-test drive naman mamaya. Anong brand ba? Wag na, kagaya lang naman ng sasakyan mo. Nangingiting sagot ni Althea. Natatawa na sa reaksyon ni Ruby na salit-salita ng tingin sa kanila ni Kenzo. Pero kung pipilitin mo naman ako, edi sige. Iba pa rin ang feeling kapag kotse ng iba sa pag-aari mo kahit same lang ng brand. Sir, hindi mo ba ako narinig? Yung sasakyan ni Althea. Hindi naman yun sa kanya. Binigay yun ni Mr. Salmeda na business partner ng company. Hindi ba makaka-affect sa pangalan at reputasyon? Paano na lang kung kumalat ang balitang yun? Mapupunta sa walang kumpanya na pinaghirapan mo dahil dyan kay Althea? Hinarap ni Kenzo si Ruby. Umiting ng panga. Sumunod kayong dalawa sa office natin at doon tayo mag-usap. Padabog na sumunod si Ruby habang si Althea naman ay chill lang dahil alam niyang sa kanilang dalawa ni Ruby siyang tama't mananalo kahit saan pa sila abutin at pagharapin ni Kenzo. Siya lang naman itong galit na galit sa nakita niya. Ruby, ano naman tong issue mo kay Althea? Kababalik mo lang sa trabaho, tapos heto ka na naman. Hindi ka pa rin ba magtitinuha? Humalukip-kip si Kenzo at naupo sa gilid ng kanyang working table. Pinag-ekis pa nitong dalawang binti habang nakaharap sa dalawa na nakatayo lang at hindi magawang maupo. Sir, ang gusto ko lang naman ipaintindi dito kay Althea at hindi niya dapat dalhin dito sa opisina anumang kalandi ang ginagawa niya sa buhay niya. Business partner natin si Mr. Salmeda. Tapos itong si Althea, tahasan niyang ginagamit ang taong yun. Tumanggap pa siya na sasakyan. Yung paghahatid nga lang sa kanya dito ay issue na. Tapos tumanggap pa siya ng sasakyan? Hello, anong klaseng kalapastanganan na yun? Sa lahat ng katrabaho niyo nakikita sa kanya, ikaw lang may lakas na loob na magreklamo. Ano naman kung ihatid siya o bigyan siya ng kotse? Kailangan bang pakialaman natin ang mga ginagawa niya sa buhay? Trabahong binabayaran dito. Skills na isang tao na nagagawa para sa company at hindi ang buong pagkatao ng isang empleyado. Kahit pa yata mag-chopper siya papasok, karapatan niyang gawin yun as long as namimit niyang trabaho niya, Ruby. Lihim na napangiti na si Althea. Nakita kasi niyang pamumula ng mukha ni Ruby. Hanggang sa leg nito bunga na sobrang pagkainis kay Kenzo. Pero sir, anong bagay ang bigay ng isang kliyente sa isang employee? Lalo na mga mamahaling mga bagay na hindi makakatulong sa company dapat tinatago na lang at hindi pinagmamalaki. Siya, proud na proud pa talaga. Patuloy ni Ruby sa baluktot na katwiran. Hindi pa rin maintindihan ang point ni Kenzo. At Althea, mukhang kaya mo naman na mabuhay na hindi nagtatrabaho. Siguro naman hindi mo kailangang pumasok pa dito para lang sa karampot na sweldo, hindi ba? Baling nito kay Althea, muli siyang sinipat mula ulo hanggang paa. Nabigyan ka na nga niya ng mamahaling sasakyan sa malamang ay kaya kanya suportahan at buhay na hindi nahihirapan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo na kailangan pang magbanat ng buto kagaya namin at magtrabaho sa company ni Sir. The nerve! Bakit ikaw bang nag-hired sa akin para sabihin mo yan? Gusto mo ako mag-resign? Wow, grabe. Sa harapan pa talaga ni Ken. I mean ni Mr. Marquez mo sinabi yan. Ikaw bang boss? Kung makaasta ka, wala na akong masabi. Parang sinabi mo na dugo at pawis mo ng puhunan sa kumpanyang ito at ikaw ang nagpapasweldo sa mga employee. Hindi ko diretsang sinasabi yan. Pero kung may natitira ka pang hiya sa katawan, yan ang best na gawin mo. Makonsensya ka. Ikaw nang kusang umalis. Hindi mo ba naisip na hindi na comfortable ang ibang mga coworker natin sa'yo? Makaramdam ka.
Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa kapakanan ng ibang tao. Talaga? Sa akin? Hindi ba sa'yo? Ikaw lang naman tong ang daming sinasabi sa akin simula nung una. Ikaw yun ang istorbo sa iba't hindi ako. Huwag mo ngang ipasa sa akin ang pagiging insecure mo sa lahat ng meron ako, Ruby. Porket hindi matake ng mga mata mong mas angat ako sa'yo, ganyan ka na. Insecure bitch? Anong sabi mo? Wow, teka lang, teka lang. Awat ni Kenzo na mukhang nakalimutan na ng dalawang naroon sila sa opisina niya. Bakit naman kayo umabot sa ganyan ha? Personalan ng atake yan. Nagsukatan ng tingin si Althea at Ruby sa kabila ng pamamagitan sa kanila ni Kenzo. Para itong mga tigre at leon na kapag nakakuha ng tamang oras, bigla na lang magsasalpukan ng laban. Mr. Marquez, hindi ako aalis ng trabaho. Alam mo rason ko. Kailangan kong kumita ng pera. Anong kailangan kumita ng pera? May mayamang bubuhay sa'yo. Porket mas mamahalin ang sasakyan ko, kailangan ko na mag-resign? Ano klaseng rason yun? Pang-bobo. Sorry to say these words, pero talaga ba? Dahil doon, Ruby, kailangan ko umalis at isang tabing trabaho ko. Ang walang kwenta. Ano connect noon sa skills at ambaga sa kumpanyang ito? Wala hindi ba? Sa kabila ng hirap niya sa trabaho at sa ibang mga projects na ginagawa, hindi siya papayag na basta nalang bibitaw dahil lang kay Ruby. Althea, kumalma ka. Worried na si Kenzo sa hingal ni Althea. Alam niyang lagi nito at hindi makakabuti sa kanyang ma-stress ng sobra. Tinignan niya sa Ruby. Puno ng pagbabantang mga mata, tinikom naman ni Ruby ang bibig, lalo na makitang naiiyak na si Althea sa matinding galit. Sa puntong ito, alam niyang panalo siya dahil nasira na niyang araw ng babae na alam niyang tutuloy hanggang mag-uwian. Malamang hindi ito makakapag-focus sa gagawing trabaho. Sir, pag-isipan mo mabuti mga bagay na makakabuti sa kumpanya at hindi dahil naaawa ka sa kanya. Hindi ito simpleng bagay lang. Pagiging immoral ang... Shut up, Ruby! Parang kulog na malakas na sigaw ni Kenzo na nagpagulat sa dalawa. Sinasabi ko lang na magkakaroon ng impact ang ginagawa niya sa company. May malasakit lang ako sa company, sir. Kapag nalaman to ng mga investors at ang ibang mga company ka-partner, ano sa tingin mo, sir, ang iisipin nila? Nasa ng kredibilidad ng company dahil pinahintulutan mo magtrabaho dito sa atin ng isang kabit at may... Ang sabi ko, manahimik ka! Humakbang na si Kenzo palapit kay Althea. Hinawakan ito sa magkabila niyang balikat. Pilit na hinuling mga mata nito na lilisik sa galit. Kita niya kung paano ito manginig. Kailangan niya itong pakalmahin bago pa mahuli ang lahat. Hey Althea, kumalma ka. Makinig kang mabuti sa akin. Hindi ka aalis ng kumpanya. Walang sino man na magpapalis sa'yo dito. Pwede ka dito magtrabaho as long as gusto mo, okay? Dito ka lang, Althea. Narinig mo sinabi ko? Napanganga na si Ruby. Hindi makapaniwalang sa kabila ng mga sinabi niyang masasama kay Althea, ay ito pa rin sa huli ang kakampihan ni Kenzo sa halip na siya. Sobrang nadidismaya na siya. Sir, stop it now, Ruby. Masyado nang malalim ang galit mo kay Althea kung saan-saan ka nang maabot. Pwede ba, huwag mo nang pakailaman kung anong ginagawa ng ibang tao sa personal nilang buhay. As long as okay naman ang trabaho, wala tayong pakialam kung anong gusto niyang gawin. Anong pakialam din ng mga investors sa kanya? As long as na-meet natin ang requirements ng mga project designs at tumaabot yun sa deadlines, wala tayong ibang problema. Ang unfair lang natatanggalin sa trabaho ng isang employee dahil lang sa rasong ito. I hope you won't mention this matter again in the future, Ruby. If you did, ikaw ang tatanggalin ko kahit patiyuhin mo si Mr. Mondragon. Pero sir, lumabas na kayo. Masama ang tingin tinapon ni Ruby si Althea ng tingin bago ito pamarsyang lumabas ng pintuan. Tinaasan lang siya ni Althea ng kilay bilang pang-aasar at sign na panalo pa rin siya. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Althea sa upuan niya matapos na magtungo muna ng banyo. At kagaya kanina, panay sulyap na naman ang mga katrabaho niya sa kanya. Sinubukan niya huwag silang pansinin. Sapat na sa kanya marinig mula kay Kenzo na walang sino man na po pwedeng magpalis sa kanya at pwede siyang manatili sa kumpanya hanggang kailan niya gusto. At papanindigan niya yun kahit ano sabihin ni Rubit ng mga katrabaho nila. Grabe! Sobrang kapal talaga ng mukha. Gusto pa yata ipahiya ang sarili kaya ayaw magkusang umalis ng kumpanya. Nakakahiya ng mga ginagawa. Proud pa siya. Parinig ni Rubin na alam ni Althea siya pa rin ang tinutumbok. Pabayaan mo na. Baka naman after ilang araw magpakaramdam na siya at magkusang mag-resign. Alam mo na, bakit hindi pa naman bumabaon sa kokote niya ngayon? Sumulya pa to sa banda ni Althea. Pinapa-obvious pa na siya talagang pinag-usapan ng dalawa. Oo nga, baka tabla na ng hiya. Pinaikot lang ni Althea sa kawalan ng mga mata. Manigas sila sa kakaparinig. Wala siyang pakialam, kahit pa maging puno ang insecure nila sa kanya.
Baka nga gusto nilang diligan niya pa. Paniguradong iniisip niya insecure lang tayo dahil sa mamahalin niya sasakyan at damit na ngayon lang niya sinuot. Syempre, may mayamang ginagatasan. Ano pang aasahan niyo dyan? Malamang sa malamang, magbabago ng anyo yan para ipagyawang sa atin. Ganun kapag bayaran. Hindi pala nagsiselos pero lahat ng suot ko alam nilang mamahalin. Dati pa naman ganito ang damit ko. Ngayon lang nila napansin dahil sa nagkaroon din ako ng expensive car. Ano ka selos-selos dyan? At least tayo kahit purita. Malinis ang dangal natin at pagkababae. Eh siya? Baka kung sino-sino nang gumamit, nakapasok at nakatikim sa katawan. Ew! Laspag! Laspag? Kung makapagsabi siya, akala mo naman kinaganda ng kilay niya yung iilang piraso na lang. Lihim na tumawa si Althea. Kada sabi nila ng masasakit na salita, pinapansin niyang appearance na nagsabi nun para makaganti. Exactly! Anong kwenta ng mamahalin mong mga gamit like bagong labas na unit ng cellphone o branded na bags kung ang puri mo naman itinapon mo na sa lusak at malansang putik? Tama! Nagtawanan na sila sa huling linya. Kain tayo sa labas mamaya ha, may treat. May anyaya ni Ruby. Gusto pa niyang mas lansunin ang utak ng mga kasamahan niya. Talaga? Sige tara. Hey Althea, gusto mo sumama? Imbitasyon sa kanya ng katrabahong manipis ang kilay. No thanks, kayo na lang. May important appointment ako mamaya eh. Enjoy kayo. At kahit wala siyang appointment, nung kang sasama siya sa kanila. Ano yun? Ipapahamak niya sarili niya? Malamang ay hindi. Susugod ba siya sa lungga ng mga kalaban? Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang lakad. Sinabi niya lang yun sa kanila para hindi siya mas kulitin pa. Naramdaman niya paglapit ni Ruby sa table niya pero hindi niya ito pinag-aksayahan ng oras. Ayaw mo ba talagang sumama sa amin mamaya, Althea? Alam mo na, banding tayo. Sa susunod na lang, baka naman kasi ayaw mo lang kami pasakayin dyan sa kotse mong mamahalin. Hindi siya pinansin ni Althea. Ayaw na niya makipagbangayan pa rito. Binalik naman itong pagiging insecure sa kotse niya. Pwede niya na sana saguting lumabas din ang totoo niyang intensyon. Pero tinatamad na siya eh. Okay, kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. Sayang, libre ko pa naman. Ayaw mo siguro ng libre. Gusto mo lang ay ang libre ng, alam mo na. Tinantanan din siya ni Ruby na hindi na niya ito pinansin pa. Nang mag-uwian ay halos sabay-sabay na naglaho ang mga katrabaho niya kasunod ng paglabas ni Kenzo ng office niya. Naiwan si Althea at nahuli siyang lumabas ng ilang minuto dahil may tinapos pa siya. Pagdating niya ng parking lot ay napanganga siya sa gulat nang makitang may mga gasgas na markang mga gilid na sasakyan na kanyang dinala dito. What the heck? Malutong ng pagmumura niya. Grabe na talagang insecure niya sa akin na ultimong umabot siya nagasgasan ng sasakyan ni Renz. Walang hiya talagang Ruby na yon. Ginulo ni Althea ang buhok sa inis. Kung kaharap niya lang ang babae, malamang niingod-gud na niyang pagbumukha nito sa sahig ng parking. Napakaisip bata talaga niya. Humanda siya sa akin. Pamaritsa siyang bumalik sa loob at bumalik sa itaas upang pumunta sa control room kung saan makikita ang mga CCTV na nasa parking lot. Makuha niya lang ang ebidensya, masusubukan ni Rubing humimas ng rehas kagaya ni Manang Sally o ang magbayad ng malaking damage sa ginawa niyang paninira ng kotse. Pasensya na Miss Luxine, wala na pong kopya. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Napakurap-kurap na lang siya sa mata sa inis. Ano pa bang aasahan niya? Malamang planadong lahat. Walang choice si Althea kung hindi ang i-drive pa rin ang sasakyan pa uwi ng bahay. Kahit na may gasgas. Kung hanap siya ng gagawanan para maayos, baka abutin siya ng siyam-siyam. Isa pa, malalaman at malalaman din naman yun ni Renz. Kahit na ilihim niya pa. Hays, paano ko kaya sasabihin kay Renz ang nangyari na hindi siya nagagalit? Baka mamaya sabihin niya na kailangan kong bayaran yun o kung hindi naman ipalitan. Palakad-lakad siya sa may harap ng pintuan, pasulyap-sulyap sa labas. Hinihintay ang pagdating ng lalaki. Nang marinig ang ugong na sasakyan nito, say na dumating ng asawi mas lalo pa siyang kinabahan. Hindi alam kung paano sisimulan ang pag-explain niyang gagawin. Anong ginagawa mo dito, Althea? Ang lamig na ng hangin, saka anong oras na rin? Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit mo ako hinihintay? Nung okay pa sila, madalas na gawin yun ng Althea kapag nasa trabaho si Renz. Hinihintay niya ito. Subalit magmula na magsabi siya ng annulment, hindi na yun naulit. Ngayon na lang niya ulit ginawa yun, bagay na lihim na nagpangiti kay Renz. Kasi may gusto akong sabihin sa'yo, Renz. Sabihin? Tungkol saan? Huminga ng malalim si Althea, nilagay niya isang palad sa dibdib na tila humuhugot ng lakas doon. Meron bang nangyari na involve ako, Althea? I know kasi, Renz. May pag-aalinlangan pa rin sa mga mata niya si Althea. Hindi niya alam kung ano magiging reaction nito. Baka mamaya sapakin siya bigla.
Ano? Nagkagasgas yung sasakyan mo? Pikit ang mga matang sagot ni Althea. Sorry Renz, hindi ko naman sinasadya magkagasgas siya. Nagasgas? Paano nagasgas? Naisabit mo ba siya, Althea? Nakasabit ka ng ibang sasakyan? Tarantan-tanong ni Renz na marinig yon. No, hindi. Nasaktan ka ba? Mabilis na lumapit si Renz kay Althea upang i-check ang itsura nito. Nag-aalala na siya. Hindi ako. Sa parking lang siya naman mismong nagasgas. I mean, sinadya siyang magasgasan. Sinadya? Paano sinadya? Oo, kasi naging issue yung pagdadrive ko ng mamahaling sasakyan kanina sa company. Kaya alam ko kung sinong gumawa ng sinasadya. Napahinga na ng maluwag si Renz. Akala pa naman niya nakasabit si Althea kaya nagkagasgas sa sasakyan niya. Ngayon na lang kasi niya nakitang ganitong expression sa mukha ni Althea. Puno yun ng paggalala. Isang kalokohan na nabuo sa isipan ni Renz. Umayos siya ng tayo. Humalokip-kip na. Althea, hindi mo ba alam na ilang araw ko palang nabibiling sasakyang yon? Ikaw ang unang gumamit. Ibig sabihin, ay bagong-bago pa. Automatikong bumagsak ang balikat ni Althea. Ang alam niya ay luma na yon, pero mali pala siya. Sa lahat ng sasakyan nito, bakit yung bago pa at hindi pa nito napapadrive ang ginamit niya? Paniguradong sisingilin siya nito ng malaking amount na ngayon pa lang ay hindi na niya ma-imagine kung magkano halaga. Binalot na nakakabinging katahimikan ng mag-asawa. Kinagat-kagat ni Althea ang labi sabay wala sa sariling sinubong dalirit kinagat ang kuko niya. Matamang nag-iisip ng sasabihin niya. Nakaburo naman ang mga mata ni Renz sa mukha ni Althea. Ngayon na lang ulit ito natitigan ng malapitan. Aliw na siya sa reaksyon. Sorry talaga Renz, hindi ko na masukat akalain na mangyayari yun ngayon eh. Kung alam ko lang sana, mas pinili ko na lang na mag-taxi papasok at hindi piniling i-drive ang isa sa mga kotse mo. Masyado ako naging ambisyosa. Batid ni Althea na sobrang mahal na sasakyang yun. Kung tutuusin wala lang naman yan kay Renz dahil sa yaman nito. Pero dahil mahilig itong mangolekta ng mga sasakyan para sa lalaki ibang halaga nito sa buhay niya. Kagaya ng isang babaeng pinapahalagahan ng makeup niya, mga bags at mga damit. Ganon din ang lalaki sa mga gamit nila at walang ibang rason si Althea para mga tuwiran sa asawa. Hanap ka na lang ng company na magre-repair. Ako nang bahala, ako na magbabayad kung magkano kailangang bayaran. Ano tingin mo sa akin? Short sa pera para ikaw magbayad ng pagpapaayos nun? Hindi sa ganun, Renz. Kasalanan ko naman ang nangyari kaya ako dapat ang managot. Ayos na ayos yun ang ipinagamit mo sa akin eh. Sabi mo pa, bago at ako palang nakakagamit nun. Totoo naman yun, hindi siya ine-etchos lang ni Renz. Bagong bili pa lang yung BMW na yun. Kahit na Althea, ako nang bahala sa kotse. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Sige na. Hindi nga. Hindi mo ko pagagalitan. Hindi mo ko sisigawan. Malaking damage ang nagawa ko sa... Natigilan si Althea na humakbang papalapit sa kanya sa Renz. Hindi siya umatras para takasan ng lalaki. Hinintay niya ito makalapit sa kanya. Okay na yun, hindi mo naman ang kasi kasalanan maraming insecure pala sa'yo sa trabaho, sa pagkakaroon ng mamahaling sasakyan. Maagang tapik na rin sa isang balikat ni Althea, labis na pinagtaka yun ni Althea. Ganun ba ka-obvious sa lalaki kung anong tunay na nangyari sa opisina nila kanina? O baka naman may mata siya doon at nauna na itong malaman ang nangyari, bago pa siya magsabi. Hindi, nakakahiya naman sa'yo. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano magagastos. Ako nang magbabayad. Sabi ko nga responsibility ko yun dahil dinala ko papasok. Huwag mo nang isipin yun, ako nang bahala. Bakit hindi? Ako ang dahilan kung bakit siya nagasgas. Baka isipin mo pabaya akong tao. Since kabibili ko lang naman siya, sako pa siya ng after sale services ng company. Ere-repair lang nilang mga scratch na wala ko ni pisong babayaran. Nasa resibo yun. Okay na bang dahilan yun para hindi mo naalalahanin pa? Nakahinga si Althea ng maluwag. Hindi dahil hindi niya kailangang magbayad. Nakahinga siya ng maluwag kasi kaya pala hindi ito nagagalit sa kanya na parang naggalborotong toro. Natakas sa kulungan gaya noon dahil may ganito palang service ang kumpanya na sasakyan. Kumbaga sa isang appliances para ito yung warranty. Mabuti na lang dahil kung hindi paniguradong kanina pa siya nito binubulyawan. Inaaway at pinagsasalitaan ng mga masasakit. Seryoso ka ba talaga? Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako mag-alala. Yung totoo. Oo nga, sa tingin mo? Kung wala yung tatayo lang ako dito at ganitong magiging reaction ko, kilala mo ko Althea. Mabilis suminit ang ulo ko, lalo na pagdating sa mga collections ko, hindi ba? Ngumitin ng malapat si Althea. Wala sa sariling binigyan ng mahigpit na yakap si Renz. Nalabis na nagulat sa naging reaction niya. Nang mahimasmasan ay mabilis siyang kumalas at tumatras. Inataas ang dalawa niyang kamay.
Oops, sorry, sobrang saya ko lang kasi. Patakbo't nagmamadaling umakyat ng hagdan si Althea, namumulang buong mukha sa labis na hiya sa naging aksyon niya. Bakit ba? Masaya lang naman siyang hindi ito nagalit, kaso tsak na hindi nang isipin na rin sa ginawa niya. Althea, ano ka ba naman? Bakit mo siya biglang niyakap? Malakas na kastigo niya na sa sarili. Nahiga na siya sa kama, nagtaklob ng kumot na binalot pa sa katawan para maibsan ng hiya. Hindi niya maatim na nagawa niya yun kay Renz. Minsan talaga hindi niya na mapigilan ng sarili. Baka mamaya ko ano pang isipin ng kumag na yon. Akalain niya na okay na kami dahil lang sa simpleng pagyakap ko kanina ng mahigpit. Samantala, sa halip na umakyat si Renz ng dahan-dahan at magtungo sa silid upang magpalit ng damit ay nangihina siyang napaupo sa pinakamalapit na sofa. Damang-daman niya pang kalabog ng puso sa ginawang pagyakap ni Althea nang bigla sa katawan niya. Hindi niya yan expected kaya naman ganito na lang ang gulat. Shit, ano yun? Dahil sa sobrang saya niya ba? Hinaplos-haplos niyang dibdib na parang magigiba sa lakas ng tibok ng puso niyang nagwawala sa loob nito. Kinuha niya ang cellphone upang ibaling doon ang atensyon. Tinawagan niya ang sekretary upang maiutos. Yes sir, may nakalimutan po ba kayong ibilin sa akin kanina? Ano po yon? Si Britney na kumakain pa lang ng hapunan ng mga sandaling iyon. Pwede bang alamin mo kung ano nangyari kay Althea sa trabaho niya kanina? Ano pong ibig niyong sabihin? Lahat po ba ng ginawa niya buong maghapon, sir? Ano pong nangyari kay Mrs. Almeda? Kinuwento ni Renz ang nangyaring gasgas ng sasakyan. Yun lang din kasi ang alam niya. Sige sir, tatawag po ko at kakausapin ko po yung source ko sa kumpanyang Marquez Designs. Thank you so much, Britney. Pagkababa ng tawag ay nagtungo muna si Renz silid kung saan naiimbakan niya ng alak. Kinuha niya ang bote ng mamahaling alak at uminom siya ng ilang lagok. Hindi siya gumamit ng baso. Kalmado ang dibdib niya pero kinailangan niya pang gawin yon para kumalma ang isipan niyang huwag balikan ang nangyari kanina pagyakap ni Althea. Isipin pa lang, ito ang patuloy na nagpapatibok na mabilis sa kanyang puso na parang lalabas at nakikipagkarera sa bilis. Hindi nagtagal ay nakatanggap na ulit ng tawag si Renz mula sa sekretary niya si Britney. Sir, naging sentro daw po ng usap-usapan si Mrs. Almeda sa company nila. Ngayong araw dahil sa mamahalin nitong sasakyan. Kinakabit din daw ang pangalan mo sa kanya. Pinaghihinala nilang kabit mo raw po ang iyong mismong asawa. Malakas na natawa sa Renz. Hindi niya ma-imagine na pagkamalan nilang kabit ang tunay niya asawa. Well, siya rin naman ang may kasalanan noon. Ngayon ay alam na niya kung paano nagkaroon ng sirang sasakyan. Bagay na kailangang pagbayaran ng gumawa. Hindi po ba sinabi ni Mrs. Almeda yun pag-uwi niya kanina? Hindi, sinabi lang niya na nag-scratch ang gamit ng kotse. Kilala mo naman yun, Britney. Malamang silang may gawa nun, sir. Kasi sobrang nainggit sila kay Mrs. Almeda. Sige, maraming salamat, Britney. Ano pong gagawin ko ngayon, sir? May papagawa po ba kayo sa kanila bilang parusa sa ginawa nila kay Mrs. Almeda? Hindi sumagot si Renz. Naisip na bakit hindi na ikwento ni Althea sa kanya. Ayaw ba nito makialam siya? O dahil yun kay Kenzo? Pero anong ginawa ng lalaki yun ngayon na inapin nila si Althea? Kailangan niyang alamin. Wala, ako nang bahala. Sagot ni Renz, pinutol ang tawag. Ano kayang gagawin ni Renz sa nalamang inaapit pinagtutulungan ni Althea sa kumpanya ni Kenzo? Ano kayang gagawin niya sa taong nag-damage na sasakyan niya? Anong gagawin ni Ruby kapag nalamang asawa ni Althea si Mr. Salmeda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.